Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Binibining Sharifa Malik. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang dalawang uri ng balitang pampalakasan. Narito ang mga mahalagang elemento ng isang mabisang paunang balita. Una ay ang kahalagahan ng laro. Ano nga ba ang kahalagahan ng laro? Isang regular na laro ba ito? Isang torneo? Isang kampyonato o isang exhibition match? Ang kahalagahan nito ay nakaka-impluwensya sa interes ng mga mambabasa. Pangalawa ay ang tradisyon at kasaysayan. Ang tradisyon at kasaysayan, mayroon bang mahabang kasaysayan ng kompetisyon sa magitan ng mga koponan? Mayroon bang mga nakakaraang laban na maaaring magbigay ng pananaw sa paparating na laban? O ay talaan ng mga kalahok? Isama ang mga listahan ng mga manlalaro sa bawat koponan na magbibigay diin sa mga kilalang manlalaro o may mga malaking impluensya sa laro. Pang-apat ay pagsusuri ng lakas at kahinaan. Magbigay ng detalyadong pagsusuri sa lakas at kahinaan ng bawat koponan at ng mga individual na manlalaro. Ano ang mga estratehiya na maaaring gamitin ng bawat koponan? Ay ang physical at mental na kondisyon. Gaano kahanda ang mga manlalaro? Parehong physical at mental. Meron bang mga pinsala o iba pang mga kadahilanan na maaaring makaapekto sa kanilang pagganap? Pang-anim ay kalagayan ng panahon. Para sa mga manlabas o malabas na laro, ang kalagayan ng panahon ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa laro. Dapat itong isaalang-alang sa pagsusuri. Paraan ng paglalaro. Ano nga ba ang karaniwang paraan ng paglalaro ng bawat koponan? Ano ang kanilang malakas at kahinaan sa mga aspektong ito? Sunod naman ay lugar at kapaligiran. Saan gaganapin ang laro? Ano ang mga kondisyon sa lugar? Makaapekto ba ito sa pagganap ng mga manlalaro? Ang manonood. Gaano karami ang inaasahang manonood? Magkakaapekto ba ito sa atmospira ng laro? Posibleng nagwagi. Sino ang inaasahang manalo? Batay sa inyong pagsusuri, ano nga ba ang iyong prediksyon? Ngunit tandaan na ito ay huli lamang at ang aktual na resulta ay maaaring magkaiba. Sunod naman ay ang natatanging pangyayari. Ang natatanging pangyayari, mayroon bang mga natatanging pangyayari na maaaring makaapekto sa laro? Halimbawa, ang pagbabalik ng isang injured player o ang paggamit ng isang bagong estratehiya sa paglalaro. Ngayon naman, tatalakayin ko ang kasalukuyang balita. Ang kasalukuyang balita o actual coverage, ito ay naglalahad ng naganap na laro, kung ano ang pangyayari sa loob ng laro. Naglalaman ito ng mga mahalagang ulat tulad ng ano ang kinalabasan ng score? Sino ang nanalo? Iilan ang score ng bawat koponan? Nagkaroon ba ng kaguluhan o nahinto ang laro dahil sa ulan? Nagkaroon ba ng patas o tie? Lubhang mahalaga ang kinalabasan, kahalagaan ng kinalabasan or significance of the outcome. Ano ang nakalaan? Isang kampyonato ligiran? Torneo, exhibition o isang pook na laro? Nagkaroon ba ng seesawing score? Sino naggamit ng tropeyo? Natatanging laro o spectacular game? Bakit nagwagi ang kupunan? Banggitin ang huling sandal ng karambolahan. Paghahambing ng kupunan at manglalaro, comparison of the teams and players, suriin kanilang taas, timbang kausayan at karanasan, sa anong bahagi nagpalalaro ng kaalamang ang mga nagwagi, sa ang bagay naman ang mahina at natalo. Natatanging manlalaro o tampok na manlalaro, individual star players, sino ang nagdala ng kupunan upang manalo? Paano niya ito ginawa?
Sino-sino ang mga tampok na manlalaro? Matatag ba ang kamay ng pitcher o softball o baseball? Kalagayan ng panahon or weather condition, umuulan ba? Matindi ba ang sikat ng araw? Maputik ba o maalikabok? Ang mga manonood at ang pagdiwang, crowd and celebration, magulo ba ang mga manonood? Gaano sila karami?